Alamin naman natin ang update sa bagyong Basyang. Ihahatid sa atin yan ni weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasa na ba itong bagyong Basyang at saan-saan ito magpapaulan? Magandang umaga, Nikki, at magandang umaga sa ating mga kapatid. Ito pong bagyong Basyang ay kasalukuyan nandito na sa mga katubigan. Malapit sa nasa Bohol Sea na po yan. Kakalagpas lamang po yan dito sa mga areas ng Malimono, Surigao del Norte. Ito po ay bahagyang humina at nasa tropical storm category pa din naman ng Pag-asa na nasa 65 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signals number 2 ng Pag-asa sa ilang lugar sa ating bansa. Diyan po sa area ng Bohol, Siquijor, kasama po dyan ang Negros Oriental, Southern Leyte, kasama na rin po dyan ang southern portion ng Leyte, Central at Southern portion ng Cebu na kung saan papunta po dyan yung ating bagyong si Basyang, Southern portion ng Negros Occidental, Dinagat Islands, Camiguin, Misamis Oriental, maging dito po sa Surigao del Norte, Agusan del Norte, kasama na rin po dyan ang northern portion ng Surigao del Sur at ilang bahagi ng Agusan del Sur, kasama na rin po dyan ang eastern portion ng Misamis Oriental. Samantalang nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas at Mindanao. Nikki? Alvin, so mga kagabi mga 11:50, naglandfall itong bagyo. Posible pa siyang mag-second landfall? Kung sakali, saan ba at kailan? Yes, Nikki, ngayon hapon, ngayon tanghali hanggang hapon, possible itong sumayad o dumaplis dito sa southern portion ng Bohol or maging dito sa southern portion ng isla ng Cebu at mamayang tanghali or mamayang hapon, ito naman ay posibleng umabot naman dito sa area ng Negros Islands at patungo naman dito sa may area ng Sulusi. At mula bukas, maaaring nandito na po yan sa may area ng Palawan, patungo naman dyan sa area ng West Philippine Sea sa darating na linggo. Sa ngayon, kung mapapansin nyo, kumikilos pa rin pakanluran itong ating bagyong si Basyang at patungo nga dito sa may Sulusi na kung saan yung ating malaking bulto ng kaulapan ay nakakasako pa rin sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Kiki? So, Alvin, sa madaling salita, kasi magwi-weekend na, no? Maaliwalas ba yung makikita nating panahon, lalo na dito sa Metro Manila, o maulan pa rin? Yes, Nikki, habang kumikilos pa kanluran itong bagyong si Basyang, yung mga areas naman na nadaanan yan, significantly mababawasan na yung mga pagulan natin ngayong weekend. Pero ito pong mga areas ng Western Visayas at Palawan, na kung saan patungo dyan yung ating bagyo, maaaring bukas, meron pa rin tayong mga pagulan dyan. Nababawasan naman yung ating mga pagulan, pero possible pa rin yung ating mga pagulan mula Sabado hanggang Linggo dito po sa areas ng Mimaropa hanggang makarating po sa may West Philippine Sea itong bagyong si Basyang. Pero gaya ng tinatanong mo, Nikki, itong Metro Manila ay magkakaroon tayo ng tinatawag na indirect effect sa pagtawid ng bagyong Basyang sa ating bansa. Although hindi kasing lakas ng ating mga pagulan na naranasan sa Mindanao, possible naman yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Yan po ay mula Sabado papuntang Linggo dahil naman niya sa epekto ng ating pagpasok o yung pagbugso ng ating amihan o northeast monsoon. Hindi lang po sa Metro Manila, maging sa areas ng Calabarzon, ang areas po ng Central Luzon, ang eastern section nito at ilang bahagi ng Northern Luzon, particularly ang eastern section nito at ang Bicol region din. Mas maulap ang panahon natin ngayong papasok na weekend, lalong-lalo na sa Linggo, at possible po yung ating mga pagulan. So may mga lakad, paghandaan po natin yan or may mga gagawin tayo ngayong weekend. Okay, yan po ang latest sa lagay ng panahon. Maraming salamat, weather frontliner Alvin Pura. Alamin naman natin ang update sa bagyong Basyang. Ihahatid sa atin yan ni weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasa na ba itong bagyong Basyang at saan-saan ito magpapaulan? Magandang umaga, Nikki, at magandang umaga sa ating mga kapatid. Ito pong bagyong Basyang ay kasalukuyan nandito na sa mga katubigan. Malapit sa nasa Bohol Sea na po yan. Kakalagpas lamang po yan dito sa mga areas ng Malimono, Surigao del Norte. Ito po ay bahagyang humina at nasa tropical storm category pa din naman ng Pag-asa na nasa 65 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signals number 2 ng Pag-asa sa ilang lugar sa ating bansa. Diyan po sa area ng Bohol, Siquijor, kasama po dyan ang Negros Oriental, Southern Leyte, kasama na rin po dyan ang southern portion ng Leyte, Central at Southern portion ng Cebu na kung saan papunta po dyan yung ating bagyong si Basyang, Southern portion ng Negros Occidental, Dinagat Islands, Camiguin, Misamis Oriental, maging dito po sa Surigao del Norte, Agusan del Norte, kasama na rin po dyan ang northern portion ng Surigao del Sur at ilang bahagi ng Agusan del Sur, kasama na rin po dyan ang eastern portion ng Misamis Oriental. Samantalang nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas at Mindanao. Nikki? Alvin, so mga kagabi mga 11:50, naglandfall itong bagyo. Posible pa siyang mag-second landfall? Kung sakali, saan ba at kailan?
Yes, Nikki, ngayon nga hapon, ngayon tanghali hanggang hapon, possible itong sumayad o dumaplis dito sa southern portion ng Bohol or maging dito sa southern portion ng isla ng Cebu at mamayang tanghali or mamayang hapon, ito naman ay posibleng umabot naman dito sa area ng Negros Islands at patungo naman dito sa may area ng Sulusi. At mula bukas, maaaring nandito na po yan sa may area ng Palawan, patungo naman dyan sa area ng West Philippine Sea sa darating na linggo. Sa ngayon, kung mapapansin nyo, kumikilos pa rin Pakanluran, itong ating bagyong si Basyang at patungo nga dito sa may Sulusi na kung saan yung ating malaking bulto ng kaulapan ay nakakasako pa rin sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Kiki? So, Alvin, sa madaling salita, kasi magwi-weekend na, no? Maaliwalas ba yung makikita nating panahon, lalo na dito sa Metro Manila, o maulan pa rin? Yes, Nikki, habang kumikilos pa Kanluran, itong bagyong si Basyang, yung mga areas naman na nadaanan yan, significantly mababawasan na yung mga pagulan natin ngayong weekend. Pero ito pong mga areas ng Western Visayas at Palawan, na kung saan patungo dyan yung ating bagyo, maaaring bukas, meron pa rin tayong mga pagulan dyan. Nababawasan naman yung ating mga pagulan, pero possible pa rin yung ating mga pagulan mula Sabado hanggang Linggo dito po sa areas ng Mimaropa hanggang makarating po sa may West Philippine Sea itong bagyong si Basyang. Pero gaya ng tinatanong mo, Nikki, itong Metro Manila ay magkakaroon tayo ng tinatawag na indirect effect sa pagtawid ng bagyong Basyang sa ating bansa. Although hindi kasing lakas ng ating mga pagulan na naranasan sa Mindanao, possible naman yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Yan po ay mula Sabado papuntang Linggo dahil naman niya sa epekto ng ating pagpasok o yung pagbugso ng ating amihan o northeast monsoon. Hindi lang po sa Metro Manila, maging sa areas ng Calabarzon, ang areas po ng Central Luzon, ang eastern section nito at ilang bahagi ng Northern Luzon, particularly ang eastern section nito at ang Bicol region din. Mas maulap ang panahon natin ngayong papasok na weekend, lalong-lalo na sa Linggo at possible po yung ating mga pagulan. So may mga lakad, paghandaan po natin yan or may mga gagawin tayo ngayong weekend. Okay, yan po ang latest sa lagay ng panahon. Maraming salamat, Weather Frontliner Alvin Pura. Alamin naman natin ang update sa bagyong Basyang. Ihahatid sa atin yan ni Weather Frontliner Alvin Pura. Alvin, nasa na ba itong bagyong Basyang at saan-saan ito magpapaulan? Magandang umaga, Nikki, at magandang umaga sa ating mga kapatid. Ito pong bagyong Basyang ay kasalukuyan nandito na sa mga katubigan malapit sa nasa Bohol Sea na po yan. Kakalagpas lamang po yan dito sa mga areas ng Malimono, Surigao del Norte. Ito po ay bahagyang humina at nasa tropical storm category pa din naman ng Pag-asa na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signals number 2 ng Pag-asa sa ilang lugar sa ating bansa. Diyan po sa area ng Bohol, Siquijor, kasama po dyan ang Negros Oriental, Southern Leyte, kasama na rin po dyan ang southern portion ng Leyte, Central at Southern portion ng Cebu na kung saan papunta po dyan yung ating bagyong si Basyang, Southern portion ng Negros Occidental, Dinagat Islands, Camiguin, Misamis Oriental, maging dito po sa Surigao del Norte, Agusan del Norte, kasama na rin po dyan ang northern portion ng Surigao del Sur at ilang bahagi ng Agusan del Sur, kasama na rin po dyan ang eastern portion ng Misamis Oriental.